Kaping Mainit! A podcast presented by the class of Grade 8 Prophet Ezekiel, featuring you live today. Now, and at this very moment, where all the latest and hottest chismes are in town. This is your first Kachika host, speaking Tito Dan. And this is your second Kachika host, Tita Iya. Now serving hot chismes with different podcasters, coming at your table. Welcome to Chika Minute Kaping Mainit. I am Tita Kiraray. Also here with Tita Kathleen And Tito Anton. at para sa kauna-unahang episode ng podcast na ito ay pag-uusapan at tatalakayin natin ang tungkol sa teenage pregnancy na isang napapanahong issue sa ating bansa. Samahan niyo kami sa pag-usisa, pagtalakay at pagbibigay linaw sa mga hamon at mga solusyon ukol dito. So guys, ano nga ba ang teenage pregnancy? Di pagbubuntis sa mga bagets. Well, kaya nga. Pero we will explain it further kung paano or bakit ito nangyayari at paano ito may iwasan. Okay, te. Before we start, I have a question muna. Ano masasabi mo tungkol sa mga kabataan na maagang nabubuntis? Okay. Don't hate me Pero nakaka-disappoint na ganito na yung mga nangyayari tsaka pinagagagawa ng mga teenagers o kabataan ngayon. Di tulad ng dati nung naglalaro lang ng Chinese garter pagkatapos ng klase, di ba? Ikaw ba? Ano masasabi mo dito? Well, I feel sad about this kasi di ba sabi ni Dr. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Pero tignan mo na yung mga nangyayari ngayon. Thank you for that wonderful answer. Now let's proceed to the next candidate. Ano ba sis? Di naman to beauty pageant. Eme lang be. Serious na uli. Okay, let's start muna with the first question about our topic. Ano-ano nga ba yung mga pangunahing sanhi sa pagbubuntis ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon? Ganto ba ya? Una, magkakayayaan sila mag-inuma. Di kasi yun. Ganito yun, be. Kasi isa sa mga pangunahing sanhi is yung kakulangan ng sapat na kaalaman tungkol sa sex education at reproductive health. And madalas din kasi yung kawalan ng tamang information tsaka education sa mga kabataan tungkol sa contraceptives at responsible na pakikipagrelasyon. Kaya nagdudulot ng maagang pagbubuntis. So ganun pala yun. Oh yes, ganun yon. May tanong rin ako. Ano ba yung mga paraan para maiwasan yung gantong sitwasyon? Una, dapat pag-aralan muna nila yung reproductive health at sex education. Kasi mahalaga to di ba? Yes. And also, te, in addition, yung access rin nila sa contraceptives. Para kahit paano maiwasan nila yung mga agang pagbubuntis. Yes, tama. And syempre, need din na magbigay ng opportunity sa edukasyon at trabaho. Yes. Because makakatulong to sa mga kabataang magulang na maabot ang mga pangarap nila. Tsaka, magbigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak nila. Slay, tama ka dyan, sis. Yan may bago na ulit kayong natutunan. So, be, may kakilala ka bang kaibigan or kamag-anak na nakaranas na ng ganito? Ay, sakto. Oo, meron. May pinsan akong ganito na 15 years old. Really? Talaga ba? Ano nangyari sa kanya? Pinalayas ba siya? Nagalit magulang niya? Wait lang naman, sis. Dahan-dahanin mo lang. Well, so far naman, buti mabait yung tatay niya. Di naman siya pinalayas kasi kawawa naman siya tsaka yung baby niya kung wala silang matitirahan, di ba? And buti nga hindi nila pinalaglag yung anak niya. Tsaka good thing rin na hindi sila inabandon ng tatay. Ayos pala. Guys, ito payo ko ha. Masyado pa tayong bata para sa mga gantong bagay. Dapat inuuna muna natin yung pag-aaral natin. Hindi yung pakikipagrelasyon at pakikiano agad ha. Tama yan. Okay. Ngayon, sagutin naman natin ang tanong ng ating mga kachikahan. Alright. First question. If you were in this situation, what would you do? Sa tingin ko, dapat na maging maingat at responsible tayo sa kilos natin. Tsaka need natin maghanap ng suporta galing sa taong mapapagkatiwalaan natin, tulad ng mga pamilya natin at mga kaibigan. For me naman,
Dapat na pagplanuhan natin yung mga susunod na hakbang para sa kinabukasan. Mahalaga rin na huwag mawalan ng pag-asa at maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Correct. Ang susunod naman na tanong ay sino ba talaga yung may kasalanan kung bakit nagkakaroon ng teenage pregnancy? Yung babae ba or lalaki? Well, it depends kasi yung iba rin naman na babae, parang gusto rin naman nila makipag-intercourse sa kanilang partner right? To me, it depends rin. Because pareho rin naman nilang ginusto yun eh. Pero masasabi ko rin naman na yung mga lalaki rin ang may kasalanan. Kasi as we know naman, malilihi ang mga yan. Yes, girl power. Ipagtatanggal natin ang mga sarili natin. Hooray! Okay, next question is, would you regret having the baby? In my opinion, even if I haven't experienced it, sa tingin ko hindi. Kasi yung pag-aalaga ng isang sanggol, lalo na sa murang edad, ay maaaring maging isang napakalaking responsibilidad at hamon sa ating buhay. Sa akin naman, I think hindi rin. Because ang pagiging magulang sa maagang edad ay maaaring magdulot ng kasiyahan at kaganapan sa buhay. Ang ganda ng sagot natin! Slay! Yes, sis! Moving on sa next question, how will you explain this to your parents? Ano ba pwede isagot dito? Oh yeah, una, mag-open up ka sa kanila na may sasabihin kang mahalaga na bagay na gusto mong ipaalam sa kanila. Tapos, ipaliwanag mo rin sa kanila na alam mo dito madali para sa kanila. Pero kailangan mo pa rin magsabi ng totoo. Yes, at sabihin mo sa kanila ang katotohanan na ikaw ay buntis at kailangan ng kanilang suporta at gabay sa mga susunod na hakbang. Tsaka ipakita mo rin sa kanila na ang pagiging handa na mahirap ang responsibilidad. Tsaka sana di nila tayo palayasin eh. Grabe naman yung pero oo, yeah. Siyempre, Now, pumunta naman tayo sa fifth to the last question, which is, should abortion be illegal this day? sa ngayon, maraming bansa naman ang nagpapahintulot ng legal na abortion. Pero for me, yes, abortion should be illegal kasi Yes. napakalaking kasalanan ito. Hello. Kasi kapag nagpa-abort ka, you will go straight doon sa lake of fire or sa hell. Kasi you're taking the life of an innocent, diba? Hello, siya lang ang sagot. Kanya din sagot ko eh. Diba? Yeah. Well then, sa last question na tayo, since magkapareho din naman tayo na isasagot dyan. So, the last question is, do you think the reason teenage girls are getting pregnant is because of what they are wearing? Why? No, hindi yun totoo. Kasi yung pananamit ay hindi dapat maging dahilan or basehan sa pagpapaliwanag ng issue sa teenage pregnancy. Yes, hindi yan totoo kasi nga wala lang sila masyadong mga alam sa mga sex education and contraceptives. Kaya ito nangyayari. Tsaka ano naman kasalanan rin naman ito ng mga Yeah. rapists. Tama, sila rin naman yung mga kauna-unahang mga dahilan kung bakit maraming mga babae mga nabubuntis, di ba? Wait may question ulit ako. Is virginity important? Ayan, ang ganda ng tanong. Well, it depends din kasi some gusto lang talaga nilang ng pleasure. Kaya nawawala yung virginity nila. But yes, it is important for me. Ay, oo nga pala May nakita akong article sa internet about sa 14-year-old girl daw na nabigti yung rapist niya sa forest. Hello, eh? Oo sis, ganito kasi nag-start yon. May 26 years old daw kasi na taxi driver na nang rape ng 14-year-old na babae. Then after that, nakita na lang daw siya na nakahang sa forest. Ang brutal naman nun. Pero deserve niya yan, ha? Grabe ha, pero paano yun? Di naman makukulong yung babae, di ba? Kasi minor pa siya eh. Di pa siya 18 years old or older. Tapos ito ha, mas malala to. Meron daw sanggol na kakapanganak pa lang. Tapos nirape agad ng sariling tatay. Tapos, sadly, namatay yung baby. Diba? What the heck? Totoo? Uy, grabe naman yan. Ba't niya naman magagawa yung sa sarili niyang anak? Kaya nga eh. Grabe, nakakatakot na yung panahon ngayon, eh. And ang daming nabibiktima.
Yes, layable. Oo. Kaya to all the girls out there, dapat na may dala tayong self-defense gadgets tulad ng knife or kayaman pepper spray para makaligtas tayo sa mga ganitong sitwasyon if ever na nangyari. Yes, guys, maraming gantong available na mabibili sa mga stores and shops. Also, like sa online shopping platforms like sa Shopee or Amazon or Lazada. Yeah. But anyways, that's all for today's episode. Thank you guys. Muli ito ang Chika Minute Kapeng Mainit. Stay tuned and be sure to watch the next episode of our podcast. Bye!